Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng bansa, mga kababayan. Magandang araw sa inyo. At siyempre sa mga OFW natin dyan, magandang araw po. So ito po mga kababayan, may bago na naman tayong latest video. No? At ang ating Pangulo ngayon, mga kababayan, ay tuloy sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na nasalanta po ng bagyo, mga kababayan. So ngayon nga lang po, mga kababayan, kakatapos lang ng ating Pangulo na nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa Cavite. Nag-abot ng 42 milyon na tulong si PBBM sa mga kababayan natin dyan sa Cavite, mga kababayan. So ito lang, mga kababayan, pakita ko lang sa inyo to. Sa Cavite yan, mga kababayan, yung picture na yan. Ganun po kamahal ng taong bayan si PBBM. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Hindi na alam ni PBBM kung sino ang uunahin niyang kakamayan, no? Tingnan nyo yan, no? Mga kababayan, ang daming kamay na lumabas. Hindi na alam ni PBBM kung sino ang uunahin niya dyan, no? Tingnan nyo yan. Grabe, mga kababayan. Mga senior citizen natin, tingnan mo. Ganyan kamahal ng taong bayan si PBBM. At kita naman natin, maganda ang pamamalakad niya dito sa bansa natin. Katulad na lang ng mga ganitong sakuna, ay talagang ura-urada ang pagbigay ng tulong ng ating Pangulo sa mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyo. Yun na lang siguro yung mga didiles, alam nyo naman, kahit maganda na ang nagagawa ng gobyerno, sa kanila ay wala pa rin kwenta. Di ba nga, mga kababayan, tumulong na nga si PBBM, agaran na nga solusyon ang ginawa niya. So, ginawan pa rin siya ng fake news ng mga didiles, sinisiraan pa rin siya. So, hindi ko tuloy lubos maisip kung sino pa yung tao na talagang nagmamahal sa taong bayan, talagang inaalala ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Siya pa yung sinisiraan, niyuyurakan. Tingnan nyo naman, mga kababayan, kahit anong paninira nila. Si PBBM, nagpapaabot pa rin ng tulong kahit saan. Saan man panig dito sa Pilipinas, ay inaabutan ng tulong ni PBBM. Wala na ho sa kay PBBM yung pamumulitika po, mga kababayan. Ang importante sa kanya, matulungan po ang mga kababayan natin na nadaanan po ng bagyo, mga kababayan. So ayan po, mga kababayan, tingnan nyo yan. Ayan yun po yung pagdating ni PBBM doon sa Cavite. Ayan. Ayan. So sinalubong na po siya dyan ng mayor siguro ng Cavite. At ayan. Kita nyo yan. Ayan yung pagdating ni PBBM. Kaya nga sa mga kababayan natin, imbis na batikusin natin yung taong gumagawa ng paraan, tumutulong, ura-urada ang pagbigay ng tulong sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo, pasalamatan natin. Huwag lang puro kamalian ang ginagawa ninyo, puro fake news ang ginagawa ninyo kay PBBM. Actually, mga kababayan, sa panahon ngayon, sunod-sunod po ang disaster sa atin, sunod-sunod ang bagyo. Dapat ho dito tayo nagkakaisa at nagtutulungan. Dinadamayan natin ng Pangulo ang gobyerno. No? Na kahit sa pagdasal lang, mga kababayan, malaking bagay na yan. Hindi na kung ano-ano pang sasabihin natin. Yung mga buwabatikos ba, kayo ba ay may naitulong na ba dyan sa mga nasalanta ng bagyo? Wala naman kayong naitulong eh. Hindi na dapat natin batikusin yan kasi alam nyo kung bakit. Wala namang ginagawang masama ang gobyerno natin. Nagbibigay sila ng tulong sa mga nasasalanta ng bagyo. Ano bang mali doon, mga kababayan? Pagbigay lang ng yero, kahoy, plywood, minasama pa. Anong isip po ang meron tayo, mga didilis? Yun na ba yung sinasabi niya? Buti pa kayo dilis siguro, may utak, pero itong mga didilis, wala na talaga, mga kababayan. Biruin nyo, sasabihin nila, bahay lang daw ng aso magagawa dyan. Pasalamat niya tayo, mga kababayan.
Nung panahon nga ni Duterte sa Bagyong Udit, trapal lang, tsaka kahoy ng niyog. Oh. Tapos yung iba, 5 araw pa bago nakarating ang ayuda. At ang iba pa, sa Siargao, ay nanglilimos na lang sa mga nagdadaan sa sasakyan. Oh. 'Di ba? Ngayon ba nakarinig kayo kay PBBM na ganyan? 'Di ba? Wala. Kasi nga, si PBBM, ang mga DSWD, mga kababayan, parating pa lang yan ang bagyo, nandun na yan, kaantabay na yan, mga kababayan. Kaya ura-urada ang pagbigay ng mga relief goods. Kasi yan ang number 1 kasi. Pagkain ang number 1, no? Na kailangan ng mga kababayan natin sa mga nasasalanta ng bagyo. So ito yung mga kababayan, ayan. Nakikita nyo yan. Ayan, babasahin ko ha. Nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong Huwebes ng kabuuan 42.33 million na tulong pinansyal sa 4,233 na magsasaka at mangingisda sa Cavite na apektado ng Tropical Storm Christine at Super Typhoon Leon. Mga kababayan, so 4,233 po na mga magsasaka at mangingisda ang binigyan kaagad ng tulong ni PBBM dahil sa epekto ng tropical storm na Christine at Leon. Patuloy ang ating pagsusumikap na ibalik ang normal at kalagayan ng mga Cabitinyo at mga karatig na probinsya sa Calabarzon. Ayon naman kay President Bongbong Marcos, habang ito ay nagsasalita, nangako din siya na tutulungan ang mga biktima ng bagyong Christine at Leon makabangon sa kanilang mga epekto sa lalong madaling panahon. Sinabi din ng Pangulo na ang Department of Social Welfare Development at ang Department of Labor Employment ay naroroon kaganapan upang tumulong sa pagbibigay ng tulong. Diba? So ayan mga kababayan na kasama DSW at saka Duli. Nandun din mga kababayan. So ibig sabihin mga kababayan, talaga yung Pangulo natin talagang inaalala tayo na sana'y mabilis ang ating pagbangon at tutulong ang gobyerno ni PBBM para mabigyan kaagad, no, ng solusyon na makabangon muli ang mga kababayan natin na nadaanan ng bagyo, mga kababayan. So kita naman natin, 'di ba? Agarang pagbigay ng tulong ng ating Pangulo. Tulad yan sa Bicol, kahit sa anong sakuna mga kababayan. Nasubok na natin yan. Ilang bagyo na ang nagdaan kay PBBM. Wala pa nga sa posisyon, hindi pa nga presidente si PBBM. Kahit anong bagyo na ang dumaan dito sa bansa natin, nandyan siya para tumulong. Katulad sa Yolanda, mga kababayan, sa Samar, di ba? Nagbigay ng tulong din si PBBM doon. Kahit wala pa siya sa posisyon noon, mga kababayan. So makikita natin na talagang ang mga Marcos ay may pagmamahal talaga sa taong bayan. At yan ngayon ay pilit siya pinapabagsak. Pero nakikita natin mga kababayan, kahit anong paninira ho ng mga nasa kabila, mas lalo pang bumubulusok si PBBM. Kasi ngayon sa magagandang ugali nila. Kasi alam niyo kung bakit. Kahit anong pong paninira nila kay PBBM, never ho nagsalita si PBBM o nagbitaw ng mga masasamang salita o ginantihan sila ng paninira nila. Bagkus si PBBM nangingiti lang Ngiti na lang ang binabalik ni PBBM sa kanila. Kaya lalo silang nagagalit mga kababayan, naiinsulto daw sila dahil sa ginagawa ni PBBM. Sila lang naman mahilig dyan mga kababayan. Alam nyo yung tao kasing mahilig manira sa isang tao, kapag hindi sila sinasagot, naiinsulto talaga yan mga kababayan. Isa pa dito mga kababayan, inutusan na rin ni PBBM ang DPWH na mapabilis na subaybayan ang mga pangunahing proyekto sa pagkontrol sa baha sa Cavite. So ayan,
So inatasan na rin ni PBBM ang DPWH mga kababayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang, nitong Webes lamang mga kababayan, ang Departments of Public Works and Highway na pabilisin ang pagkumpleto ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang proyekto ay dapat makayanan ang mga epekto ng pagbabago ng klima, lalo na ang paulit-ulit na pagbaha. So ayan na mga kababayan, talagang inaano na ngayon, pinupukok na ni PBBM ang DPWH na sana mapabilis, matapos kaagad ang paggawa ng mga flood risk management project diyan sa Cavite, mga kababayan. Kasi alam nyo, sa lahat nating mga kababayan, palagi kasing sinisigaw ng mga didiles, flood control. Asan daw yung flood control ni PBBM? So merong flood control, mga kababayan. Siyempre, alam nyo naman, climate change ang nangyayari sa bansa natin. Kahit nga yung mga matataas na bansa, mga mayayaman na bansa, ngayon ay hindi sila dinadaanan dati ng bagyo. Pero ngayon, mga kababayan, binabaha na sila. Kahit noon, di sila nadadaanan ng ganong sakuna. Dahil nga sa climate change po, mga kababayan, na nangyayari ngayon. So, hindi kasi naintindihan yan ng mga didiles, mga kababayan. Basta binagyo ang bansa natin, kailangan kasalanan ni PBBM. Yun po ang nasa utak lagi nila. Kaya hinamon ho ni PBBM, willing po ang ating Pangulo na imbestigahan po ang flood control na sinasabi ho ng mga didiles na 700 billion ang proyekto daw, ang budget. Kahit 4 billion lang sa loob ng 2 taon ang budget sa flood control. So iwan ko na lang kung saan po talaga kumukuha ng mga ganong total ng mga budget itong mga didiles. Hindi yan katulad ng nangyayari ngayon dyan sa Congress na hindi ho mapaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund. Diba? Ganun lang yan binabato si PBBM, balik din yan sa amo nyo. Ayan tuloy mga kababayan. Kung saan-saan na lang kumukuha ng mga resibo. Hindi detalyado ang mga resibo at hindi makapasa sa Quadcom ang kanilang ipinapasa ng mga resibo. Mga kababayan. Yun talaga ang totoong may korupsyon na nangyayari doon sa DepEd. Mga kababayan. Tapos sasabihin niya si Bibi mangkurakot. Napakayaman na ni PBBM para mangurakot, mga kababayan. Wala pa sa Pangulo yan, hindi pa nakaupo yan, mayaman na yan ang pamilya niyan. So yun po, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw. Thank you.